Ang kapirasong papel na hawak niya ay parang isang hatol. Nakasulat sa malalaki at mapulang tinta ang mga salitang tumatak sa kanyang isipan at dumurog sa kanyang puso. Final notice eviction. Sa ilalim nito, isang petsa na tila isang taning sa kanyang buhay, 2 linggo. 14 na araw na lang ang natitira bago sila tuluyang palayasin sa maliit na apartment na nagsilbing kanlungan nila sa loob ng nakalipas na 5 taon. Nanginginig ang mga kamay ni Elara Santiago habang muli niyang binabasa ang mga salita. Isang malamig na kaba ang gumapang sa kanyang dibdib, mahigpit, at halos hindi siya makahinga. Napayuko siya at napapikit ng mariin, pilit na pinipigilan ang mga luhang nagbabadyang tumulo. Hindi ngayon. Hindi siya pwedeng maging mahina ngayon. Dahan-dahan siyang lumingon sa kanyang kanan, kung saan sa isang lumang kutson ay mahimbing na natutulog ang kanyang mundo. Si Miguel, ang kanyang 7 taong gulang na anak. Ang kanyang Miggy. Bahagyang nakaawang ang mga labi nito, at ang dibdib ay marahang tumataas-baba sa bawat paghinga. Payapa. Walang kamalay-malay sa bagyong namumuo sa buhay ng kanyang ina. Para sa iyo, anak. Lahat gagawin ni Mommy. Ang pangakong iyon ang nagbigay sa kanya ng lakas. Maingat niyang itinupi ang papel at inilagay sa kanyang bulsa, kasama ng kakarampot na pag-asa na dala ng isang job interview. Ang huling barahan niya. Isang posisyon bilang head waitress sa isang hotel sa Cebu. Kung makukuha niya ito, kung papalarin siya, maililigtas niya sila ni Miggy. Makakahanap sila ng bagong matitirhan. Makakapagsimula silang muli. Anak, gising na, marahan niyang yugyog sa balikat ng bata. Kailangan na nating umalis. Baka maiwan tayo ng eroplano. Ang magulong paligid ng ETH Terminal 3 ay isang perpektong salamin ng bagyo sa loob ni Elara. Ang ingay ng mga anunsyo sa speaker, ang hiyawan ng mga tao, ang mga gulong ng maletang humahagibis sa sahig, lahat ay tila sumisigaw ng pagmamadali at pangamba. Mahigpit ang hawak niya sa maliit na kamay ni Miggy, na para bang sa paghawak na iyon nakasalalay ang kanilang kinabukasan. Hawak kamay lang, anak. Huwag kang bibitaw kay Mommy, okay, paulit-ulit niyang paalala, ang boses ay bahagyang nanginginig. Okay po, Mommy, sagot ni Miggy, ang mga mata ay manghang-mangha sa dami ng taong kanyang nakikita. Tiningnan ni Elara ang kanyang lumang relo. 30 minutos na lang bago ang boarding time. Kailangan na nilang magmadali. Sa kanilang paglalakad, bigla siyang natapilok. Napahawak siya sa pader para suportahan ang sarili. Yumuko siya sandali para ayusin ang sintas ng kanyang sapatos na bahagyang lumuwag. 1 segundo lang iyon. Siguro 2. Pero nang muli siyang tumayo at tumingin sa kanyang tabi, wala na si Miggy. Nawala ang kulay sa mukha ni Elara. Ang ingay ng paligid ay biglang naglaho at napalitan ng isang nakabibinging katahimikan sa kanyang pandinig. Miggy, tawag niya, mahina sa simula. Miggy, sigaw niya, mas malakas na ngayon, ang boses ay basag sa takot. Umiikot ang kanyang paningin habang sinusuyod ang dagat ng mga tao. Puso niya ay kumakaripas, bawat tibok ay parang isang malakas na dagundong sa kanyang dibdib. Saan napunta ang anak niya? Saan? Miggy! Anak, nasaan ka? Ang kanyang mga sigaw ay nilalamon ng kaguluhan ng airport. Tumakbo siya, pabalik sa kanilang dinaanan, ang mga mata iligaw na naghahanap sa pamilyar na anyo ng kanyang anak. At doon, sa di kalayuan, sa gitna ng mga taong nagmamadali, nakita niya ito. Nakatayo. Hindi umiiyak. Nakatingala at kinakausap ang isang matangkad na lalaking nakatalikod sa kanya. Isang malaking hininga ng ginhawa ang kumawala kay Elara. Ngunit ang ginhawang iyon ay agad na palitan ng isang kakaibang kaba nang makita niya ang anyo ng lalaki. Nakasuot ito ng mamahaling itim na suit na tila hinulma sa matipunong katawan. May otoridad sa tindig nito, isang kapangyarihang pamilyar sa kanya. Narinig niya ang maliit na boses ng kanyang anak. Mister, can you help me find the way, Mommy? I think she's lost. Parang huminto ang pag-ikot ng mundo ni Elara nang dahan-dahang lumingon ang lalaki. Ang mga kamera sa airport, ang mga tao, ang ingay, lahat ay naglaho. Isang mukha lang ang nakikita niya. Isang mukhang sinubukan niyang kalimutan sa loob ng 8 taon, ngunit gabi-gabi siyang dinadalaw sa kanyang mga panaginip. Mas tumalas ang panga nito, mas naging seryoso ang mga labi.
Ngunit ang mga matang iyon, ang madilim at malalalim na mga matang iyon na minsang tinitigan siya na puno ng pagmamahal, ay naroon pa rin. Si Marco. Marco de Villa. Ang lalaking iniwan niya. Ang ama ng kanyang anak. Bumagal ang lahat. Nakita ni Elara kung paano bahagyang lumambot ang mukha ni Marco nang tumingin ito kay Miggy. Lumuhod ito para magpantay sila ng bata, isang kilos na nagpadala ng mainit na kuryente sa buong katawan ni Elara. Anong pangalan mo, bata? Tanong ni Marco, ang boses ay malalim at kalmado, isang boses na dati nagpapatulog sa kanya sa gabi. Miggy po. Miguel, magalang na sagot ng kanyang anak, walang bakas ng takot. Isang bahagyang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Marco. Isang ngiting hindi nakita ni Elara sa loob ng 8 taon, isang ngiting nagpabalik sa lahat ng alaala. Okay, Miggy. Huwag kang mag-alala, hahanapin natin ang mommy mo. Sigurado akong hinahanap ka na rin niya. Hindi na niya kaya. Ang tanawing iyon, ang lalaking minahal niya at ang anak na itinago niya, ay isang napakaganda ngunit napakasakit na larawan. Kailangan niyang tapusin ito bago pa may masabi o makita si Marco na lalong magpapagulo sa lahat. Miggy. Sa lakas ng kanyang sigaw, napalingon ang bata. Mommy. Tumakbo ito papalapit sa kanya at yumakap ng mahigpit sa kanyang mga binti. Niyakap niya ito pabalik, ang mga mata ay hindi inaalis sa lalaking dahan-dahan na ngayong tumatayo mula sa pagkakaluhod. At doon, nagtama ang kanilang mga mata. Kung ang pagkakita niya kay Marco ay parang paghinto ng mundo, ang pagtingin nito sa kanya ay parang paglamig ng impyerno. Ang bahagyang ngiti sa kanyang mga labi ay naglaho na parang bula. Ang lambot sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang matigas at malamig na tingin na parang yelong tumusok sa kaluluwa ni Elara. Ang pag-aalala ay naging pagkamuhi. Ang pagkapamilyar ay naging pagkasuklam. 8 taon. Sa isang iglap, parang walang lumipas na panahon. At sa isang iglap din, parang 1,000 taon na ang nagdaan. Tumayo si Marco ng tuwid, ang kanyang mamahaling suit ay tila isang baluti. Tiningnan niya si Elara mula ulo hanggang paa, ang mga matay mapanuri at mapanghusga. Wala siyang sinabi. Hindi niya kailangang magsalita. Ang katahimikan niya ay mas malakas pa sa anumang sigaw, mas masakit pa sa anumang sumbat. Bawat segundo na nakatitig ito sa kanya ay isang walang hanggang parusa. Gusto ni Elarang yumuko, magtago, ngunit pinilit niyang salubungin ang tingin nito, kahit na dinudurog siya nito sa loob. Pagkatapos ng tila walang katapusang sandali, dahan-dahan siyang tinalikuran ni Marco. Walang paalam. Walang kahit isang salita. Naglakad ito palayo, kasama ang isang assistant na tila biglang sumulpot sa tabi nito, na parang sila ni Miggy ay 2 pirasong basura lamang na naiwan sa daan. Naiwang nakatayo si Elara sa gitna ng abalang paliparan, mahigpit na yakap ang kanyang anak. Pinanood niya ang likod ni Marco na unti-unting lumalayo, unti-unting nilalamon ng dagat ng mga tao, hanggang sa tuluyan na itong naglaho. Mommy, are you crying? Tanong ni Miggy, nakatingala sa kanya. Doon lang napansin ni Elara ang luhang tumakas mula sa kanyang mga mata. Mabilis niya itong pinunasan. Hindi, anak. Napuwing lang si Mommy. Ngunit alam niya ang totoo. Naiwan siyang mag-isa, nanginginig sa lamig na hindi dulot ng aircon ng airport, kundi ng yelo sa mga mata ng lalaking minsan nang nangakong ibigin siya habang buhay. Ang lalaking ama ng kanyang anak ay kinamumuhian na siya ngayon. At ang katotohanan iyon ay mas masakit pa kaysa sa anumang eviction notice na maaari niyang matanggap. Bigo. Iyon ang salitang umalinggaw sa isipan ni Elara habang papalabas siya ng maliit na opisina malapit sa airport. Ang kanyang mga balikat ay nakayuko sa bigat ng pagkadismaya. Ang job interview na dapat sana ay magiging sagot sa kanyang mga problema ay naging isa pang dago. Paano nga ba naman siya makakapag-isip ng maayos? Paano niya maipapakita ang kanyang kumpiyansa kung ang buong pagkatao niya ay winasak ng isang pagtatagpo ilang oras lang ang nakalipas? Ang malamig na mga mata ni Marco. Ang pagtalikod nito na walang anumang salita. Ang mga imaheng iyon ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan, isang sirang plaka ng sakit at kahihiyan. Mommy, are we going home now? Tanong ni Miggy na matyagang naghihintay sa isang plastik na upuan sa labas. Ang inosenteng tanong nito ay parang isang sundang na lalong sumugat sa kanyang puso. Anong tahanan? Wala na silang babalikan.
Pinilit ni Elara ng ngumiti, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Hindi pa, anak. Kakain muna tayo, ha? Naupo sila sa isang maliit na karinderya. Habang sinusubuan niya si Miggy ng kanin at sabaw, binibilang niya sa kanyang isip ang natitirang pera sa kanyang pitaka. Sapat na lang para sa ilang araw. Ang pader na kanina pa niya pilit na itinatayo ay unti-unti nang gumuho. Napayuko siya at isang butil ng luha ang pumatak sa ibabaw ng lamesa, kasabay ng pag-vibrate ng kanyang lumang cellphone. Isang hindi rehistradong numero. Sa unay ayaw niyang sagutin, ngunit isang bahagi sa kanya ang umasang baka ito ang kumpanyang kanyang inaplayan, na baka nagbago ang isip ng mga ito. Hello, sagot niya, ang boses ay bahagyang paos. Elara? Si Rina to. Uy, kamusta ka na? Si Rina, ang dati niyang katrabaho at kaibigan sa isang restaurant, bago pa man niya isinilang si Miggy. Rina. Okay lang ako, pagsisinungaling niya. Napatawag ka? Nako, Elara, pasensya na kung biglaan. Naalala kasi kita. May alam akong trabaho, baka gusto mo. Malaki ang sahod. Biglang nagkaroon ng kislap sa mga mata ni Elara. Talaga? Saan? Sa Palawan. Bagong bukas na luxury resort. Kailangan nila ng mga masisipag na housekeeper. Ang ganda ng offer, Elara. Libre ang staff housing, may pagkain, at malaki talaga ang sweldo. Pang-international ang rate. Saktong-sakto sa'yo to para makapagsimula kayo ng anak mo. Palawan. Malayo. Isang bagong lugar kung saan walang nakakakilala sa kanya. Isang lugar kung saan walang Marco de Villa. Parang isang milagro. Parang isang sagot sa kanyang mga dasal na kanina lang ay tila hindi pinapakinggan. Rina. Gusto ko. Interesado ako, sabi niya, halos hindi makapaniwala sa kanyang swerte. Ang desperasyon ay nagtulak sa kanya na huwag nang magtanong ng marami. Ang mahalaga, may pag-asa. Makalipas ang 2 araw, sakay na sila ni Miggy ng isang maliit na bangka patungo sa isang pribadong isla sa Palawan. Ang simoy ng hangin ay sariwa at malinis, amoy alat ng dagat at lunti ang kalikasan. Ang tubig ay napakalinaw, na tila isang esmeraldang salamin na sumasalamin sa asul na langit. Sa kanilang paglapit, unti-unting lumitaw ang isang paraiso. Mga puting vilya na nakatayo sa gilid ng mga burol, mga puno ng nyog na sumasayaw sa hangin, at isang kahabaan ng puting buhangin na parang pulbos sa kapusyan. Wow, Mommy! Ang ganda dito, masayang sigaw ni Miggy habang itinuturo ang dalampasigan. Napangiti si Elara, isang tunay na ngiti sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon. Ang bigat sa kanyang dibdib ay tila gumaan. Habang bumababa sila sa bangka at tumatapak sa malambot na buhangin, isang pakiramdam ng kapayapaan ang bumalot sa kanya. Ito na iyon. Ito na ang kanilang bagong simula. Dito, makakapagsimula kami ni Miggy, bulong niya sa hangin na para bang isang panata. Isang staff ang sumalubong sa kanila at ginabayan sila patungo sa main lobby. Habang naglalakad sila sa isang landas na gawa sa bato, hindi mapigilan ni Elara na mamangha sa bawat detalye ng lugar. Makikita ang pagiging elegante at sopistikado nito. Halatang pinagkagastusan. Halatang pinangarap. Pagdating nila sa bukana ng lobby, isang malaking arko na gawa sa matibay na kahoy ang kanilang dinaanan. Sa itaas nito, may nakaukit na mga salita sa isang magandang paraan. Villa Estrella. Natigilan si Elara. Parang isang malamig na tubig ang ibinuhos sa kanyang buong katawan. Estrella. Isang pangalang napakapamilyar. Naalala niya ang isang gabing nakahiga sila ni Marco sa damuhan ng isang parke, nakatingin sa libo-libong bituin sa kalangitan. Pag nagtayo ako ng sarili kong negosyo, bulong ni Marco noon, ang hiningay mainit sa kanyang tainga, ipapangalan ko sa pinakamahalagang babae sa buhay ko. Ang nanay ko. Estrella. Napailing si Elara, pilit na iwinawaksi ang alaala. Hindi. Hindi maaari. Isang malaking koinsidensya lang ito. Maraming tao ang may pangalang Estrella. Maraming resort sa Pilipinas. Imposibleng. Dito po muna kayo sa orientation room. Darating na po ang ating head of operations para i-welcome kayong mga bagong empleyado, sabi ng staff na nagpabalik sa kanya sa kasalukuyan.
Pumasok sila sa isang malamig na kwarto, kasama ang iba pang mga bagong hire. Nanginginig ang kanyang mga kamay, ngunit pilit niyang sinasabi sa sarili na nagkataon lang ang lahat. Hawak niya ang kamay ni Miggy na parabang doon siya kumukuha ng lakas. Isang matangkad at magandang babae ang pumasok at nagpakilala bilang si Ace Katrina Alcaraz, ang Head of Operations. Pagkatapos ng maikling pagbati, umiti ito ng malapad. At para formal kayong i-welcome sa pamilya ng Villa Estrella, sabi nito, ang boses ay puno ng pagmamalaki, narito ang taong nasa likod ng lahat ng ito, ang ating president at si. Lumingon si Imat Alcaraz sa pinto. Isang anino ang nabuo sa may bukana, isang matangkad na anyo na dahan-dahang humakbang papalabas sa dilim at papasok sa liwanag ng kwarto. Nanlamig ang buong katawan ni Elara. Ang hangin ay tila naubos sa kanyang mga baga. Ang paraisong kanyang natagpuan ay biglang naging isang ginintuang kulungan. Doon, nakatayo sa kanilang harapan, sa kanyang buong kapangyarihan at otoridad, suot ang isang puting polo na lalong nagpatingkad sa kanyang kayumangging balat, ay ang lalaking nakita niya sa airport. Ang lalaking nagmamay-ari ng kanyang nakaraan. Nagsalita ang mga kasama niya, pumalakpak, ngunit wala siyang marinig. Ang tanging nakikita niya ay ang mga mata ni Marco de Villa, na sa isang iglap ay natagpuan siya sa gitna ng maraming tao. Ang mga matang iyon ay muling naging yelo, ngunit ngayon may bahid na ng pagtataka at isang mas malalim na pagkamuhi. Nagtagpo ang kanilang mga mata sa gitna ng kwarto. Ang pag-asa ni Elara ay naging abo. Ang kanyang kanlungan ay naging teritoryo ng kanyang pinakamalaking kinatatakutan. Isang tanong ang namutawi sa mga labi ni Marco, hindi pa sigaw, ngunit sapat na malinaw para marinig niya. Isang tanong na parang isang sentensya. Ikaw, tanong nito, ang boses ay puno ng paghamak. Anong ginagawa mo dito? Ang pag-ikot ng bote ng mamahaling alak sa kanyang kamay ay ang tanging galaw sa loob ng malawak at tahimik niyang opisina. Mula sa salaming pader na bumabalot sa kwarto, tanaw ni Marco de Villa ang perpektong tanawin ng kanyang paraiso, ang asul na dagat na humahalik sa puting buhangin, ang mga bisitang masayang naglalakad. Ang imperyong itinayo niya mula sa abo ng kanyang nakaraan. Dapat sana ay makaramdam siya ng saya. Ng tagumpay. Ngunit ang tanging nararamdaman niya ay isang mabangis na galit na kumukulo sa kanyang dibdib. Elara. Ang pangalan ay parang laso na gumapang pabalik sa kanyang sistema. 8 taon, bulong niya sa sarili, ang boses ay garalgal sa pinipigilang emosyon. 8 taon ng katahimikan. 8 taon siyang nagtrabaho na parang isang makina. 8 taon niyang sinubsob ang sarili sa pagpapalago ng kanyang negosyo. Bawat kontratang napipirmahan, bawat gusaling na itatayo, ay isang paraan upang punan ang butas na iniwan nito sa kanyang puso. Pinatigas niya ang sarili, nagtayo ng mga pader na mas matibay pa sa pundasyon ng kanyang mga hotel, at isinumpa sa sarili na hinding-hindi na niya hahayaang maisinumang makasakit sa kanya muli. At ngayon, heto siya. Bigla na lang sumulpot sa airport at ngayon, nasa mismong teritoryo pa niya. Isang housekeeper. Ang babaeng minsan niyang pinangarap na bigyan ng buong mundo ay naglilinis ngayon ng sahig sa kanyang resort. Ang tadhana ay may kakaibang pagkamapagbiro. Isang malupit at mapait na biro. Hindi siya naniniwala sa koinsidensya. Ang pagdating ni Elara dito ay hindi aksidente. Isa itong plano. Siguro'y nalaman nitong siya ang may-ari. Siguro'y gusto nitong bumalik, naisip na ngayong mayaman na siya, ay madali na lang siyang tatanggapin pabalik. Isang mapait na tawa ang kumawala sa kanyang lalamunan. Hindi pwede, mariin niyang sabi sa kawalan. Hindi mo na ako maluloko ulit. Kung laro ang gusto nito, ibibigay niya. Isang laro kung saan siya ang magtatakda ng mga patakaran. Pinindot niya ang intercom sa kanyang mesa. Katrina, I want to see Elara Santiago in the office. Now. Makalipas ang ilang minuto, isang mahinang katok ang narinig niya sa pinto. Sir. Pumasok si Elara, ang mga matay nakayuko sa sahig, ang mga kamay ay magkahawak sa kanyang harapan na para bang sinusubukang pigilan ang sarili sa panginginig. Ang dating kumpiyansa at sigla sa mga mata nito ay napalitan ng takot at pag-iingat. Isara mo ang pinto, utos ni Marco, ang boses ay malamig at walang emosyon. Narinig niya ang marahang pag-click ng pinto. Tumayo siya mula sa kanyang upuan at dahan-dahang lumakad papalapit dito, na parang isang leon na pinagmamasdan ang kanyang biktima. Bawat hakbang niya ay tila nagpapabigat sa hangin sa loob ng kwarto.
Huminto siya sa mismong harapan nito, napakalapit na kaya niyang amuyin ang pamilyar na amoy ng shampoo nito. Isang amoy na minsan ay nagpapakalma sa kanya, ngunit ngayon ay nagpapaalab lang ng kanyang galit. Anong ginagawa mo dito, Elara? Ulit niya sa tanong na binitiwan niya kanina, ngunit ngayon, mas mabigat, mas may diin. Naghahanap po ako ng trabaho, sir, sagot nito, hindi pa rin nag-aangat ng tingin. Ang salitang giserd ay parang isang sampal sa kanyang mukha. Trabaho. Isang sarkastikong tawa ang muling kumawala sa kanya. Sa dinami-dami ng lugar sa Pilipinas, dito mo pa talaga naisipang maghanap ng trabaho. Sa resort ko pa? Hindi ko po alam na sa inyo to, mahinang sabi nito. Huwag mo akong gawing tanga, sigaw niya, at sa wakas ay napatingin ito sa kanya, ang mga mata ay puno ng gulat at sakit. Akala mo ba dahil mayaman na ako ngayon ay pwede ka na lang bumalik na parang walang nangyari? Na malilimutan ko na lang ang ginawa mo? Hindi ito sumagot, nakagat lang nito ang ibabang labi. Ang pananahimik nitong iyon ang lalong nagpagalit sa kanya. Gusto mo ng trabaho, sabi niya, ang boses ay bumalik sa pagiging malamig. CJ, bibigyan kita ng trabaho. Tumalikod siya at bumalik sa kanyang mesa. Tiningnan niya ang listahan ng mga gawain. May nag-check out na grupo sa Villa Isa. Isang rock band. Gusto kong ikaw mismo ang maglinis. Ikaw lang. At gusto kong matapos yan bago maggabi. Malinaw. Nakita niya ang paglunok ni Elara. Ang Villa Isa ang pinakamalaki at pinakamarangya nilang villa, halos isang mansyon na may sarili nitong pool. Linisin iyon ng isang tao sa loob lang ng ilang oras ay halos imposible. Iyon mismo ang kanyang punto. Opo, sir, sagot nito, bago marahang tumalikod at lumabas ng opisina. Nang magsara ang pinto, isang kakatok muli ang narinig niya. Pumasok si Katrina Alcaraz, ang kanyang head of operations, dala ang ilang mga dokumento. Si Katrina ay maganda, matalino, at laging nakukuha ang gusto. Ngunit sa likod ng mga ngiti nito, alam ni Marco na mayroon itong nararamdaman para sa kanya. Sir Marco, pinapirmahan lang po, sabi ni Katrina, ang mga mata ay may bahid ng pag-aalala. Nakita ko pong lumabas si Elara. Anong nangyari? Binigyan ko lang siya ng special assignment, walang ganang sagot ni Marco habang pumipirma. Ngumiti si Katrina, isang ngiting plastic na hindi umabot sa kanyang mga mata. Ah, ganoon po ba? I'm Katrina, Gisa the way, sabi nito na parang nagpapakilala sa sarili kay Marco. Anything you need, just tell me. I'm very close to Sir Marco. Alam ni Marco na ang mensaheng iyon ay hindi para sa kanya, kundi isang babala na ipinararating nito kay Elara kanina. Isang paraan ng pagmamarka ng teritoryo. Hinayaan na lang niya. Sa ngayon, si Katrina ay isang kapakipakinabang na kasangkapan. Gabi na. Natapos na ang kanyang mga gawain, ngunit hindi pa rin siya mapakali. Lumabas siya sa kanyang opisina at naglakad-lakad sa paligid ng resort. Napadpad ang kanyang mga paa sa direksyon ng staff quarters. Mula sa malayo, sa ilalim ng liwanag ng isang solong bumbilya, natanaw niya sila. Nakaupo si Elara sa isang maliit na bangko sa labas ng kanilang kwarto. Ang mukha nito ay pagod, ang mga balikat ay tila pasan ang buong mundo, ngunit ang mga mata nito ay puno ng pagmamahal at pasensya, habang tinuturuan nito ang batang lalaki na magsulat sa isang lumang notebook. Ang batang iyon. Si Miggy. Naramdaman ni Marco ang isang pamilyar na kirot sa kanyang puso, isang damdaming matagal na niyang ibinaon sa limot. May kung anong bagay sa bata, sa ngiti nito, sa kislap ng mga mata nito, na nagpapaalala sa kanya ng kanyang sarili noong siya'y bata pa. Ngunit masigit pa roon, nagpapaalala ito sa kanya ng isang masayang nakaraan. Mabilis niyang iwinaksi ang damdamin. Isa itong kahinaan. Ang batang iyon ay bahagi ng plano ni Elara, isang instrumento para makuha ang simpatsya niya. Biglang tumunog ang cellphone ni Elara. Narinig niya ang boses nito, puno ng pag-aalala. Hello? Dulcie, kamusta po? May lagnat po ba? May sakit ang bata. Kasabay noon, ang cellphone naman ni Marco ang tumunog. Si Katrina. Sir Marco, I'm so sorry to disturb you, pero may urgent matter po. Nagkaroon po ng problema sa plumbing ng banyo sa villa niyo. Kailangan pong linisin agad bago pa kumalat ang amoy.
Naatasan ko na po si Elara para gawin yon, as per your instruction na bigyan siya ng special tasks. Naramdaman ni Marco ang isang patibong. Alam ni Katrina na may sakit ang bata. Alam nitong mahihirapan si Elara. Ngunit isang bahagi sa kanya, ang bahaging puno ng galit at pagnanais na magparusa, ang nagsalita. Good. Make sure she does it properly, malamig niyang sagot bago ibaba ang tawag. Tumingin siyang muli sa direksyon ni na Elara. Nakita niyang nag-aalalang hinahaplos ni Elara ang noo ng kanyang anak. Nakita niya ang pagtatalo sa mukha nito, ang pag-aalala ng isang ina laban sa takot ng isang empleyado. Tumalikod si Marco at naglakad pabalik sa kanyang villa, pilit na iwinawaksi ang imahe ng mag-ina. Ito ang gusto niya, hindi ba? Ang makita itong nahihirapan. Ang iparamdam dito ang kahit katiting lang ng sakit na dinanas niya. Ngunit habang papalayo siya, isang tanong ang umalinggaw sa kanyang isipan. Bakit parang siya ang mas nasasaktan? Ang bawat kuskus ng basahan sa sahig ay isang dasal. Ang bawat patak ng pawis na tumutulo mula sa kanyang noo ay isang pag-aalala. Naglilinis si Elara sa loob ng malawak at marangyang banyo ni Marco, ngunit ang kanyang isip at kaluluwa ay nasa maliit na kwarto ng staff quarters, kasama ng kanyang anak na nilalagnat. Anak, kumusta ka na kaya? Bulong niya sa hangin habang pinupunasan ang salamin. Ang nakikita niya sa refleksyon ay hindi ang sarili niya, kundi ang namumutlang mukha ni Miggy. Ang utos ni Katrina ay malinaw at may diin, urgent. Ye kay order of the sea. Ang mga salitang iyon ay parang kadenang nakagapos sa kanyang mga paa, pumipigil sa kanyang tumakbo pabalik sa kanyang anak. Wala siyang pagpipilian. Ang trabahong ito ang kanilang huling pag-asa. Ang pagsuway ay katumbas ng pagkawala ng lahat. Kaya't ibinuhos niya ang kanyang frustrasyon at takot sa paglilinis. Kinuskus niya ang inidoro na barado, tiniis ang mabahong amoy, at nilinis ang bawat sulok ng banyo na para bang ang kalinisan yon ang magpapagaling sa kanyang anak. Bawat segundo ay isang karayom na tumutusok sa kanyang puso. Bawat minuto na lumilipas ay isang sigaw ng pagkabalisa sa kanyang isipan. Pinilit niyang bilisan, ang mga kilos niya ay halos mekanikal na. Pagkatapos ng inidoro, ang sahig naman. Pagkatapos ng sahig, ang mga pader. Ang kanyang katawan ay pagod na pagod, ngunit ang pag-aalala niya bilang isang ina ang nagbibigay sa kanya ng lakas na hindi niya akalaing mayroon siya. Samantala, sa labas ng villa ni Marco, ang hangin ng gabi ay nagsisimula ng lumamig. Papunta na sana siya sa kanyang silid upang magpahinga nang may marinig siyang isang mahinang tunog na pumukao sa kanyang atensyon. Isang ubo. Mahina, tuyo at hirap. Huminto si Marco sa paglalakad. Ang tunog ay nagmumula sa direksyon ng staff quarters. Sa unay binaliwala niya ito. Hindi niya ito problema. Ngunit muli niyang narinig ang ubo, mas malakas ngayon na tila may kasamang panginginig. Isang inis na buntong hininga ang kumawala sa kanya, ngunit ang kanyang mga paa ay kusa ng humakbang patungo sa pinanggagalingan ng tunog. Doon, sa labas ng isa sa mga kwarto, sa ilalim ng madilim na pasilyo, nakaupo sa sahig ang isang maliit na anyo. Nakayakap ito sa sarili nitong mga tuhod, nanginginig. Si Miggy. Lumingalinga si Marco. Walang ibang tao sa paligid. Nasaan ang ina nito? Nasaan si Elara? Isang malamig na galit ang muling gumapang sa kanya. Iniwan na naman niya ang anak niya. Ngunit nang makita niya ang namumulang mukha ng bata at ang panginginig ng maliliit nitong balikat, ang galit ay bahagyang napalitan ng ibang emosyon. Isang bagay na hindi niya gustong aminin. Pag-aalala. Bata, tawag niya, sinubukang gawing matigas ang kanyang boses. Dahan-dahang nag-angat ng tingin si Miggy. Ang mga mata nito'y mapupungay at bahagyang basa. Mister, yung sa airport, nahihirapang sabi nito. Nilalamig po ako. Napamura si Marco sa kanyang isipan. Lumuhod siya at hinawakan ang noo ng bata. Nag-aapoy ito sa lagnat. Hindi niya pwedeng iwan ang bata dito. Tumingin siya sa sarado nitong kwarto, pagkatapos ay sa sarili niyang villa na nasa di kalayuan. Sa isang desisyong hindi niya lubos na pinag-isipan, maingat niyang binuhat ang bata. Magaan ito. Napakagaan. Dinala niya si Miggy papasok sa kanyang villa, sa lugar na itinuturing niyang sagrado at pribado. Maingat niya itong inihiga sa mahabang sofa.
Kumuha siya ng maliit na tuwalya at isang palanggana ng maligamam na tubig mula sa banyo, ang banyong kasalukuyang nililinis ni Elara. Habang marahan niyang pinupunasan ang noo at mga braso ng bata, napansin niya ang mga pilik mata nito, mahahaba at makurbada, katulad ng kay Elara. Ang hugis ng ilong nito katulad ng sa kanya. Iwinaksi niya ang mga isiping iyon. Salamat po, bulong ni Miggy, na bahagyang iminumulat ang mga mata. Hindi sumagot si Marco. Nagpatuloy lang siya sa pagpupunas. Tahimik ang buong paligid, ang tanging maririnig lang ay ang mahinang paghinga ng bata at ang tunog ng mga alon mula sa labas. At sa katahimikang iyon, nagsimulang maghum si Miggy. Isang pamilyar na himig. Isang simpleng lulabi na walang liriko, ngunit ang bawat nota ay kilalang-kilala niya. Natigilan si Marco. Ang kamay niyang may hawak na basang tuwalya ay nanigas sa ere. Yan ang kakantahin ko sa'yo gabi-gabi, para kahit magkalayo tayo, maririnig mo pa rin ako, sabi noon ni Elara, habang nakahiga sila sa ilalim ng mga bituin. Ang himig na iyon. Ang kantang iyon na si Elara lang ang kumakanta para sa kanya. Ang kanilang lihim na kanta. Paanong alam ito ng batang ito? Ang pader na maingat niyang itinayo sa paligid ng kanyang puso sa loob ng 8 taon ay biglang nagkaroon ng malaking lamat. Ang galit, ang puot, ang pagmamataas, lahat ay panandali ang naglaho, at ang naiwan ay isang nakabibinging tanong. Sa parehong sandali, bumukas ang pinto. Pumasok si Elara, hingal na hingal, ang mukha ay puno ng takot at pag-aalala. Miggy! Natigil ito nang makita ang tanawin sa kanyang harapan, ang anak niyang natutulog sa sofa, at si Marco na nakatayo sa tabi nito, hawak ang isang tuwalya. Ang kanyang big boss, ang lalaking nagpaparusa sa kanya, ay nag-aalaga sa kanyang anak. Naglakad siya papalapit, ang mga mata ay hindi maalis sa payapang mukha ni Miggy, na ngayon ay mahimbing nang natutulog. Tumingin siya kay Marco at sa unang pagkakataon, hindi puot ang nakita niya, kundi isang bagay na mas komplikado. Pagkalito. Salamat, pabulong niyang sabi, ang boses ay nanginginig sa pinaghalong pasasalamat at takot. Tila natauhan si Marco. Ang pagkalito sa kanyang mukha ay biglang napalitan ng dating lamig. Mabilis niyang ibinagsak ang tuwalya sa palanggana. Bumalik ka na sa trabaho mo, malamig na utos niya, hindi tumitingin dito. Hindi pa tapos ang araw mo. Tumango si Elara, kahit na parang may pumipigas sa kanyang puso. Tumalikod siya para umalis, ngunit bago siya tuluyang makalabas, muli siyang lumingon. Nakita niyang nakatingin si Marco sa natutulog na si Miggy, at sa isang saglit, nakita niya ito, isang bakas ng lambot sa mga mata nitong hindi na kasing tigas ng dati. Nagmamadali siyang lumabas, ang isip ay gulong-gulo. Ang mga kilos ni Marco ay salungat sa kanyang mga salita. Ang pagkamuhi nito ay may kasamang pag-aalaga. Sino ba talaga ang lalaking ito? Ang halimaw na gustong magparusa, o ang anino ng lalaking minsan niyang minahal? Mula sa dilim ng hardin sa di kalayuan, nakatayo si Katrina Alcaraz. Nakita niya ang lahat. Ang pag-aalala ni Marco, ang pagdadala nito sa bata sa loob ng villa, at ang tinginan nila ni Elara na puno ng mga non-side na salita. Isang mapanganib at pangahas na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Kung ang bata ang kahinaan ni Marco, marahil ang bata rin ang pinakamabisang paraan para tuluyang mapaalis si Elara sa paraisong ito. Isang plano, masama at tuso, ang nabuo sa kanyang isipan. Ang yelo na dahan-dahang umiikot sa kanyang baso ay kasing gulo ng kanyang isipan. Nakaupo si Marco sa pinakapribadong sulok ng resort bar, napapaligiran ng karangyaan, ngunit ang pakiramdam niya ay nag-iisa at nalulunod sa isang dagat ng pagkalito. Ang kantang iyon. Ang himig na iyon mula sa bibig ng isang batang hindi niya kaano-ano. Isinandal niya ang kanyang ulo at napapikit. Ang kanyang isipan ay naging isang entablado kung saan naglalaban ang dalawang bersyon ni Elara. Sa isang panig, naroon ang imahe ng babaeng may ngiti na parang araw, ang babaeng umaawit ng kanilang lihim na kanta sa ilalim ng mga bituin, ang babaeng nangakong hindi siya iiwan. Sa kabilang panig, naroon ang imahe ng babaeng may malamig na mga mata, ang babaeng tumalikod na walang paalam, ang babaeng dumurog sa kanyang tiwala at puso. Sino ka ba talaga, Elara? Ang anghel ng nakaraan ko o ang demonyong sumira sa akin, bulong niya sa baso ng alak. Ang pag-aalaga niya kay Miggy kanina ay isang pagkakamali. Isang saglit na kahinaan.
Ipinakita niya ang isang bahagi ng kanyang sarili na matagal na niyang ikinulong. At ang himig na iyon, imposibleng nagkataon lang. Ito ba'y isang tusong paraan ni Elara para paikutin muli ang kanyang mundo? Itinuro ba niya sa bata ang kanta para sirain ang mga pader na kanyang itinayo? Habang lalo niyang iniisip, lalo siyang nagagalit. Nagagalit siya sa sarili niya dahil sa isang saglit ay nagduda siya. Sa isang saglit, muntik na siyang maniwala. Sir Marco. Ang boses ni Katrina ang pumutol sa kanyang malalim na pag-iisip. Nag-angat siya ng tingin at nakita itong tumatakbo papalapit. Ang mukha ay balot ng pagkataranta, ang mga mata ay nagbabadyang lumuha. Sir Marco, I'm so sorry sa abala, pero... Huminto ito, humihingal na parang hinahabol ang kanyang hininga. Nawawala po ang kwintas ko. Kumunot ang noo ni Marco. Anong kwintas? Yung kwintas po na suot ko kanina. Isang simpleng gold necklace na may maliit na diamante, paliwanag ni Katrina, ang boses ay nanginginig. Pamana pa po yon sa akin ng lola ko. Hindi po yon gaanong kamahalan pero napaka-importante po sa akin. Ang pagbanggit sa lola ay may epekto. Naalala niya ang sarili niyang lola, si Estrella. Isang kislap ng simpatsya ang dumaan sa kanyang mga mata. Saan mo huling nakita? Nasa ibabaw po ng table ko sa opisina kanina habang nag-aayos ako ng mga papeles. Sigurado po ako, sabi ni Katrina, bago dahan-dahang yumuko na parang may iniisip na ayaw sanang sabihin. Sir, ayoko po sanang magbintang pero... Nag-antay si Marco. Ang katahimikan ay tila isang laso na dahan-dahang ikinakalat ni Katrina sa hangin. Si Elara po kasi, halos pabulong na sabi ni Katrina, nag-aangat ng tingin na puno ng kunwaring pag-aalala. Siya po ang huling pumasok sa opisina ko para kunin ang mga cleaning materials. Nakita ko po siya kanina na medyo matagal malapit sa table ko. Agad na nagbago ang timpla sa mukha ni Marco. Ang bahagyang simpatsya ay napalitan ng isang madilim na ulap ng pagdududa. Hindi ko naman po siya pinagbibintangan, mabilis na dugtong ni Katrina, na parang binabawi ang sinabi. Pero alam niya na po kailangan niya ng pera para sa anak niya, di ba? Baka lang po nadala siya sa sitwasyon. Nag-aalala lang po ako para sa kanya. Ang mga salitang iyon ay perpektong tinimpla. Nagtanim ito ng laso ng hindi nagmumukhang naninira. Pinakain ito ang halimaw ng pagdududa sa isipan ni Marco. Ang Elara na iniwan siya dahil sa pera, iyon ang Elarang mas madaling paniwalaan kaysa sa Elarang may dalang misteryo at kantang nagpapalambot ng kanyang puso. Ito na marahil ang totoong siya. Isang babaeng desperada na gagawin ang lahat para sa pera. Tumayo si Marco, ang kanyang desisyon ay buo na. Hanapin mo siya. Dalhin mo siya sa lobby. Ang lobby ng Villa Estrella, na karaniwang puno ng marahan na musika at masayang tawanan ng mga bisita, ay naging isang korte. Si Marco ay nakaupo sa isa sa mga silya, ang kanyang anyo ay parang isang hari sa kanyang trono. Si Katrina ay nakatayo sa kanyang tabi, ang mukha ay balot ng pagkukunwaring lungkot. At sa gitna, nakatayo si Elara, na dinala doon mula sa staff quarters, ang mukha'y puno ng pagkalito. Pinapatawag niyo daw po ako, sir, tanong ni Elara, ang boses ay mahina. Hindi siya sinagot ni Marco. Tumingin lang ito sa kanya ng malamig. Nasaan ang kwintas ni Katrina? Diretsong tanong niya, ang bawat salita ay parang isang matulis na bato. Nakita ni Marco ang pagbabago sa mukha ni Elara, mula sa pagkalito, naging gulat at sa huli, isang malalim na sakit. Ang mga mata nitong minsang nagningning ay biglang nanlabo na parang isang ilaw na biglang pinundi. Kwintas po, naguguluhang ulit nito. Wala po akong kinukuha, sir. Maniwala po kayo. Ang boses nito ay nagsimula ng manginig. Pero nakita kitang malapit sa mesa ko, Elara, sabat ni Katrina, ang boses ay puno ng hinanakit. Hindi mo kailangan gawin to. Kung kailangan mo ng pera, sana nagsabi ka na lang. Hindi totoo yan. Hindi ko ginawa yan, depensa ni Elara, ang mga mata ay napuno na ng luha. Tumingin siya kay Marco, naghahanap ng tulong, ng kahit katiting na pagtitiwala. Marco, kilala mo ako. Hindi ako magnanakaw. Ang paggamit nito ng kanyang unang pangalan ay lalong nagpatigas sa puso ni Marco. Isang desperadong galaw. Isang pag-arte. Kung wala kang kasalanan, hamon ni Katrina, ang boses ay matigas na ngayon, papayag kang kapkapan ng security ang mga gamit mo.
Ang locker mo. Para mapatunayan mong malinis ang konsensya mo. Lahat ng mata ay napunta kay Elara. Ang mga security guard ay nag-aabang. Ang ilang mga staff na naroon ay nagbubulungan. Napatingin si Elara kay Marco, ang kanyang mga mata ay sumisigaw, nagmamakaawa. Naghahanap siya ng isang kakampi sa lalaking minsan niyang sinandalan. Ngunit ang nakita lang niya ay isang malamig at nagdududang tingin. Isang mukhang nagsasabing, patunayan mo. Isang tinging walang bakas ng tiwala, puno lamang ng pait ng nakaraan. Ang huling sinag ng pag-asa sa puso ni Elara ay namatay. Sa sandaling iyon, alam niyang nag-iisa na naman siya. Ang katahimikan sa lobby ay mabigat at puno ng akusasyon. Bawat segundo na lumilipas ay tila isang martilyong pumupukpok sa hatol ni Elara. Ang mga security guard ay handa ng kumilos, naghihintay na lang ng hudyat mula kay Marco. Si Katrina ay nakatayo na may ngiti ng tagumpay na pilit ikinukubli. At si Elara nakatayo lang siyang mag-isa, ang mukha ay blanko, na parang sumuko na sa laban. Handa na si Marco na ibigay ang senyas. Handa na siyang tapusin ito, na patunayang tama ang kanyang hinala, na ang babaeng ito ay isang oportunista at sinungaling. Ngunit bago pa man niya maibuka ang kanyang bibig, muling nagsalita si Elara. Hindi ito nakatingin sa kanya o kay Katrina, kundi sa kawalan. Kilala mo ako, Marco, sabi nito, ang boses ay mahina ngunit matatag, walang bahid ng pagmamakaawa, puno lamang ng isang malungkot na katotohanan. Alam mo sa puso mo na hindi ako magnanakaw. Ang mga salitang iyon. Walang ni sir. Walang tipo. Tanging ang pangalan niya lang. Isang pahayag na tumago sa baluti ng galit na kanyang suot. Isang paalala ng nakaraang hindi niya kayang tuluyang ibaon. Isang butil ng pagdududa ang itinanim ng mga salitang iyon sa kanyang isipan. Isang napakaliit na butil, ngunit sapat na para pigilan siya. Itigil niyo yan, utos niya, ikinagulat ng lahat, lalo na ni Katrina. Bumalik na kayo sa mga trabaho niyo. Ako na ang bahala dito. Naguguluhang sumunod ang mga staff. Lumapit si Katrina sa kanya. Pero sir, paano ang kwintas ko? Sinabi ko, ako na ang bahala, mariing sabi ni Marco, hindi ito tinitingnan. Sinulyapan niya si Elara. At ikaw, bumalik ka na sa kwarto mo. Huwag kang aalis doon. Walang salitang umalis si Elara. Naglakad ito palayo, ang likod ay tuwid, ngunit ramdam ni Marco ang bigat na kanyang dinadala. Naiwan siyang mag-isa sa lobby, ang isip ay mas magulo pa kaysa kanina. Ang lohika niya ay nagsasabing nagkasala si Elara. Ngunit ang isang maliit na tinig mula sa kanyang nakaraan ay sumisigaw na mayroong mali. Hindi siya mapakali. Naglakad-lakad siya sa kanyang opisina, ngunit ang imahe ng mga mata ni Elara, puno ng sakit, ngunit hindi pagsuko, ay hindi maalis sa kanyang isipan. Sa isang iglap, nagdesisyon siya. Hindi niya alam kung bakit, kung dala ba ng kuryosidad o ng isang natitirang piraso ng nakaraan na ayaw umamatay. Lumabas siya ng kanyang opisina at mabilis na tinungo ang security room ng resort. Sir Marco, gulat na bati ng security guard na naka-duty. Gusto kong makita ang footage ng office ni Imet Alcaraz. Ngayong araw, diretsong utos niya. Opo, sir. Mabilis na kumilos ang guard, nanginginig bahagya ang mga kamay dahil sa biglaang presensya ng kanilang big boss. Inilabas nito ang mga recording sa malaking monitor. I-rewind mo, utos ni Marco. Mula kaninang umaga. Pinanood niya ang bawat galaw sa loob ng opisina ni Katrina sa pamamagitan ng kamera na nakatago sa isang sulok. Nakita niya ang pagpasok at paglabas ng mga staff. Nakita niya si Katrina na abala sa mga papeles. Nakita niya ang pagpasok ni Elara para kumuha ng mga gamit, isang mabilis na pagpasok at paglabas. Walang kahina-hinala. I-play mo ulit. Mas mabagal, utos niya, ang mga mata ay hindi kumukurap mula sa screen. At doon niya nakita. Isang detalye na hindi niya napansin kanina. Nang lumabas na si Elara, si Katrina ay naiwang mag-isa sa loob. Lumingon ito sa kaliwat kanan na parabang tinitiyak na walang nakatingin. Pagkatapos, kinuha nito ang kwintas mula sa sarili nitong leg. Hindi ito nawawala. Suot niya ito kanina pa. Pinanood ni Marco na may nanlalamig na pakiramdam kung paano maingat na inilagay ni Katrina ang sarili nitong kwintas sa loob ng kanyang bag pagkatapos ng ilang minuto, lumabas ito ng opisina.
Ipakita mo sa akin ang footage sa hallway ng mga locker ng staff. Utos ni Marco, ang boses ay mababa at mapanganib. Muling nag-type ang guard. Lumabas ang imahe ng isang mahabang pasilyo. Nakita ni Marco si Katrina na naglalakad, huminto sa tapat ng locker ni Elara. Dahil sa anggulo ng kamera, hindi eksaktong kitang-kita ang ginagawa nito, ngunit malinaw ang intensyon. Maingat nitong binuksan ng bahagya ang locker, marahil ay hindi ito nakakandado ng maayos, at may inihulog sa loob bago mabilis na umalis. Isang malamig na galit, mas matindi at mas malinis kaysa sa naramdaman niya para kay Elara, ang gumapang sa buong katawan ni Marco. Ang lahat ay isang palabas. Ang mga luha. Ang pag-aalala. Ang kwento tungkol sa lola. Isang kasinungalingan. Isang masamang plano para sirain ang isang taong walang kalaban-laban. At siya naniwala siya. Hinusgahan niya si Elara. Muntik na niya itong ipahiya sa harap ng lahat. Ang bigat ng katotohanan ay parang isang malaking bato na bumagsak sa kanyang dibdib. Ang galit niya ay hindi lang para kay Katrina, kundi para na rin sa sarili niya. Salamat, sabi niya sa guard, ang boses ay walang emosyon bago mabilis na tumalikod at lumabas ng security room. Ang bawat hakbang niya pabalik sa kanyang opisina ay mabigat. Bawat hakbang ay isang sumbat sa kanyang katangahan. Pagdating niya, hindi na siya nag-atubili. Pinindot niya ang intercom. Katrina, pumarito ka. Ngayon din ni. Ilang sandali lang, pumasok si Katrina, ang mukha ay nagpapakita ng pag-asa, na para bang inaasahan niyang marinig ang balita ng pagpapatalsik kay Elara. Sir Marco. May balita na po ba? Tanong nito, ang boses ay puno ng pagkukunwari. Hindi sumagot si Marco. Kinuha niya ang kanyang cellphone, binuksan ang video na mabilis niyang nai-record mula sa monitor at inilapag ito sa mesa sa harapan ni Katrina. Panoorin mo, utos niya. Ang kumpiyansa sa mukha ni Katrina ay unti-unting naglaho habang pinapanood niya ang sarili sa screen, ang pagtatago ng kwintas, ang pagpunta sa locker. Ang kulay sa kanyang mukha ay nawala, napalitan ng pamumutla ng takot at pagkabigla. Nag-angat siya ng tingin kay Marco, ang mga matain ng lalaki. Sir, as can explain me. Nautal niyang sabi. You're fired, putol ni Marco, ang bawat salita ay kasing talim ng isang kutsilyo. Walang galit sa kanyang boses, tanging isang malamig at pinal na desisyon. Kunin mo na ang mga gamit mo. May bangka na maghahatid sa'yo pabalik sa mainland sa loob ng isang oras. Ayoko nang makita pa ang mukha mo sa resort na ito. Pero Sir Marco, ginawa ko lang to dahil mahal kita, sigaw ni Katrina, desperada na. Ang pag-amin na iyon ay lalo lang nagpadagdag sa pagkasuklam ni Marco. Ang tawag dyan ay hindi pagmamahal. Umalis ka na. Tumalikod siya, isang senyales na tapos na ang usapan. Narinig niya ang hagulgol ni Katrina habang tumatakbo ito palabas ng kanyang opisina. Nang sa wakas ay tumahimik na ang paligid, napaupo si Marco sa kanyang silya, ang mga sikoy nakapatong sa mesa, at ipinikit ang kanyang mga mata. Ang imahe ni Elara ay muling bumalik, ang sakit sa mga mata nito, ang dignidad sa kabila ng akusasyon, ang mga salitang binitiwan nito, kilala mo ako, Marco. Kilala niya ito noon. Pero ang Marco ngayon ay ibang tao na. Isang taong puno ng galit at pagdududa, isang taong handang maniwala sa pinakamasamang bersyon ng mga pangyayari. At ang taong iyon ay nagkamali. Tumayo siya at lumabas ng opisina, hindi alam kung saan siya pupunta. At doon, sa di kalayuan, sa may pasilyo, nakita niya si Elara. Nakatayo lang ito roon, nag-aabang, ang mukha'y puno ng takot at kawalang katiyakan, hinihintay ang kanyang hatol. Naglakad siya papalapit dito. Ang distansya sa pagitan nila ay parang isang malawak na bangin na puno ng 8 taon ng sakit at mga non-side na salita. Gusto niyang magsalita. Gusto niyang humingi ng tawad. Ngunit walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Ang pagmamataas na matagal niyang naging kakampi ay pumipigil sa kanya. Huminto siya sa harapan nito, at sa loob ng ilang segundo, tinitigan lang nila ang isa't isa. Ang galit sa kanyang puso ay napalitan ng isang emosyong mas komplikado, pagsisisi. Ang bawat segundo ng paghihintay sa labas ng opisina ni Marco ay isang torture para kay Elara. Ang katahimikan ay mas nakakabingi kaysa sa mga sigaw. Hinihintay niya ang kanyang sentensya.
Handa na siyang marinig ang mga salitang magpapalaya sa kanya sa paraisong ito, ang mga salitang muling wawasak sa kanyang pag-asang makapagsimula. Nang sa wakas ay bumukas ang pinto at lumabas si Marco, napapikit siya sandali, inihahanda ang sarili sa pinakamasama. Ngunit walang salitang lumabas mula sa bibig nito. Naglakad lang ito papalapit at tumayo sa kanyang harapan. Ang mga mata nito, hindi na ito kasing lamig ng yelo, ngunit hindi rin mainit. Puno ito ng isang emosyong hindi niya mabasa, isang bagyo ng mga salitang hindi nito masabi. Pagkatapos ng ilang sandali, tinalikuran lang siya nito at naglakad palayo, iniwan siyang nakatayo doon, mas lalo pang naguluhan. Kinabukasan, isang tsismis ang mabilis na kumalat sa buong resort na parang apoy. Narinig mo na ba? Sinugi ni Sir Marco si Maam Katrina, bulong ng isang kasamahan niya habang nag-aayos sila ng mga tuwalya. Walang sabi-sabi. Pinakumpis ka agad ang pinasakay sa bangka. Grebe. Natigilan si Elara. Si Katrina tinanggal. Bakit? Ang gulo sa kanyang isipan ay lalong lumaki. Wala siyang maintindihan. Kung napatunayang siya ang nagnakaw, bakit si Katrina ang pinarusahan? At kung napatunayang wala siyang kasalanan, bakit walang sinabi sa kanya si Marco? Ang kasagutan sa kanyang mga tanong ay dumating sa anyo ng isang tawag mula sa Human Resources. Kinakabahan siyang pumasok sa opisina ng EC, inaasahan pa rin ang masamang balita. Good morning, Elara, bati ng EC manager, isang babaeng nasa mid-40s na may mabait na ngiti. Pinapatawag kita dahil may bago kang assignment. Napalunok si Elara. Ito na siguro iyon. Ililipat siya sa pinakamahirap na trabaho bago siya tuluyang tanggalin. Yes, si Orders of the Sea, pagpapatuloy ng manager, habang binabasa ang isang memo, you are now assigned to the resort library. Mas magaan na trabaho, pero ang sahod mo ay mananatiling pareho. Napatanga si Elara. Sa library, ang pinakatahimik at pinakamagandang lugar sa buong resort, maliban sa mga mamahaling villa. Isang trabahong hindi nangangailangan ng mabibigat na gawain. Isang trabahong malayo sa intriga. Ito'y hindi isang parusa. Ito'y isang pabuya. May problema po ba sa trabaho ko bilang housekeeper? Naguguluhan niyang tanong. Ngumiti ang EC manager. Wala naman. Sa katunayan, ang sabi sa memo ay for your dedication and honesty. Utos yan mula sa itaas, Elara. Congratulations. Lutang siyang lumabas ng opisina. Dedication and honesty. Ang mga salitang iyon ay umalinggaw sa kanyang isipan. Hindi humingi ng tawad si Marco. Hindi nito inamin na nagkamali ito ng hinala. Ngunit ang mga kilos nito ay mas malakas pa sa anumang salita. Ito ang paraan niya ng pagsasabing patawad. Isang hindi masabing patawad. Ang mga sumunod na araw ay naging mapayapa. Ang trabaho sa library ay simple at tahimik. Nag-aayos siya ng mga libro, tinutulungan ang ilang bisitang napapadpad doon, at sa natitirang oras, nagagawa niyang turuan si Miggy sa isang maliit na mesa sa sulok. Ngunit kahit payapa ang kanyang kapaligiran, ang kanyang puso ay hindi mapakali. Nararamdaman niya ang mga mata ni Marco. Minsan, habang naglalaro sila ni Miggy sa dalampasigan tuwing hapon pagkatapos ng kanyang trabaho, sisilip siya sa direksyon ng pinakamalaking villa sa tuktok ng burol. At makikita niya ito, isang anino sa balcony, nakatayo, pinagmamasdan sila mula sa malayo. Ngunit sa tuwing mapapansin niyang nakatingin ito, agad itong papasok sa loob, na para bang nahuling gumagawa ng isang bagay na ipinagbabawal. Isang araw, pag-uwi nila sa kanilang kwarto, may nakita silang isang basket sa labas ng kanilang pinto. Puno ito ng mga sariwang prutas, mangga, pinya, pakwan. Sa ilalim nito ay may mga bagong aklat pambata at mga krayola para kay Miggy. Walang card. Walang pangalan. Ngunit may isang pamilyar na amoy na naiwan sa basket, ang mamahaling pabango na si Marco lang ang gumagamit. Niyakap ni Elara ang basket, at isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang mga pader sa pagitan nila ay hindi pa tuluyang gumuho, ngunit ang mga kilos ni Marco ay parang mga baging na unti-unting gumagapang dito, naghahanap ng mga siwang upang muling makapasok. Isang pag-asa, maliit at marupok, ang nagsimulang tumubo sa kanyang puso. Kinabukasan, habang abala siyang nag-aayos ng mga libro sa isang estante sa library, isang anino ang tumabon sa liwanag na nagmumula sa bintana.
Akala niya iisa lamang itong bisita. Magandang araw, Hija. Ang boses na iyon. Isang boses na kalmado ngunit may bigat ng otoridad. Isang boses na pamilyar, isang boses na nagmula sa kanyang pinakamasamang bangungot. Dahan-dahan siyang lumingon. Ang dugo sa kanyang katawan ay tila nanigas. Ang pag-asa sa kanyang puso ay biglang nagyelo. Doon, nakatayo sa kanyang harapan, suot ang isang mamahaling barong, may mga puting buhok sa gilid ng kanyang sentido, at may hawak na tungkod na gawa sa kahoy, ay isang mukhang kinatatakutan niya sa loob ng 8 taon. Ang mga mata nito ay kasing talas pa rin ng dati, mapanuri at puno ng kapangyarihan. Don Ricardo de Villa. Ang tiyuhin ni Marco. Ang lalaking nagwasak ng kanyang buhay. Nanigas si Elara sa kanyang kinatatayuan, ang hawak na libro ay bumagsak sa sahig ng may malakas na kalabog. Ang tahimik na library ay biglang naging isang silid ng takot. Ang anino ng nakaraan ay nagbalik. Parang isang estatwa si Elara, hindi makagalaw, hindi makahinga. Ang pagbagsak ng libro sa sahig ang tanging tunog na pumunit sa nakabibinging katahimikan ng library. Ang mukha sa kanyang harapan ay hindi nagbago, mas nagkaedad, marahil, ngunit ang aura ng kapangyarihan at pagbabanta ay naroon pa rin, mas matindi pa kaysa dati. Si Don Ricardo de Villa. Ang simula at katapusan ng lahat ng kanyang paghihirap. Mukhang nagulat kita, Hija, sabi ni Don Ricardo, isang maliit at malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Dahan-dahan itong humakbang papalapit, ang tunog ng tungkod nito sa sahig ay parang isang orasan na binibilang ang mga huling sandali ng kanyang kapayapaan. Ang liit nga naman ng mundo, hindi ba? Napaurong si Elara, ang likod ay tumama sa estante ng mga libro, na naging sanhi ng bahagyang pagyanig nito. Anong ginagawa niyo dito? Nautal niyang tanong, ang boses ay halos hindi marinig. Bakit? Hindi ba ako pwedeng bumisita sa resort ng sarili kong pamangkin? Tanong nito, ang tono ay kalmado, ngunit bawat salita ay may nakatagong lason. Ang mga mata nito ay nilibot ang kabuuan ng library bago muling tumuon sa kanya. At nakikita kong nagkakapalagayan na ulit kayo ng pamangkin ko. Inilagay ka pa niya sa magandang posisyon. Isang malaking pag-angat mula sa pagiging ano nga ulit yon. Isang waitress sa isang murang kainan. Ang bawat salita ay isang sampal. Alam niya. Alam niyang binantayan siya nito sa mga nakalipas na taon. Ang pag-iisip pa lang noon ay nagpadala ng panginginig sa kanyang buong katawan. Wala kaming relasyon, mabilis niyang tanggi. Nagtatrabaho lang po ako dito. Isang tuyong tawa ang kumawala kay Don Ricardo. Huwag na tayong maglokohan, Elara. Nakikita ko kung paano kanya tingnan. At mas importante, nakikita ko kung paano mo siya tingnan. Ang apoy na akala ko'y matagal ko nang napatay ay tila nagbabaga na naman. Lumapit pa ito ng husto, sapat na para makita niya ang bawat linya sa mukha nito. Kaya narito ako para paalalahanan ka, bulong nito, ang boses ay bumaba, naging mas mapanganib. Huwag mong isipin na nagbibiro ako noon. Kung ano ang kaya kong gawin 8 taon na ang nakalipas, mas kaya kong gawin ngayon. Mas kaya kong manira ngayon. Wala na kayong pwedeng sirain sa akin. Matapang na sagot ni Elara, kahit ang puso niya ay kumakaripas sa takot. Muling tumawa si Don Ricardo, isang tawang nagpadala ng kilabot sa kanyang gulugod. Talaga ba, Hija? Wala na. Itinuon nito ang tingin sa labas ng bintana ng library sa direksyon ng dalampasigan. May nakita akong isang bibo at malusog na bata kanina. Kasama mo raw. Kamukhang kamukha mo pero ang mga mata, parang kay Marco. Ang pagbanggit kay Miggy. Iyon ang bala na tuluyang pumatay sa lahat ng natitira niyang katapangan. Nanlaki ang kanyang mga mata at ang dugo sa kanyang mukha ay nawala. Huwag niyo siyang idadamay dito, nanginginig niyang pakiusap. Ako, umarting nagulat si Don Ricardo. Hindi ko siya idinadamay. Ikaw ang gumagawa niyon sa bawat araw na pananatili mo rito. Bumalik ang tingin nito sa kanya, malamig at walang awa. Kaya pakinggan mong mabuti. Kung hindi ka lalayo, sisiguraduhin kong hindi lang ang pangarap ni Marco ang masisira, kundi pati na ang kinabukasan ng batang iyan. Maiintindihan mo naman siguro, bilang isang ina, hindi ba? Iyon na. Ang ultimatum. Ang parehong banta, ngunit ngayon mas matindi, mas personal. Ang kanyang takot noon para kay Marco ay wala kumpara sa nag-aalab na takot na nararamdaman niya ngayon para kay Miggy.
Tumango si Elara, hindi na makapagsalita, ang mga luha ay malaya nang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Mabutit nagkakaintindihan tayo, sabi ni Don Ricardo bago marahang tumalikod. Magandang araw sa'yo, Hija. Naiwan siyang nakasandal sa estante, nanginginig, hindi makahinga. Ang tahimik at payapang library ay naging isang silid ng pagpapahirap. Ang pag-asang nagsimula ng mamukadkad sa kanyang puso ay nilanta at namatay sa isang iglap. Gabi. Ang buong resort ay tahimik na. Si Miggy ay mahimbing nang natutulog sa kanilang kwarto, walang kamalay-malay sa desisyong ginawa ng kanyang ina. Umiiyak si Elara habang yakap-yakap ang kanyang anak, ang bawat hikbi ay isang paalam. Patawarin mo si Mommy, anak, bulong niya sa natutulog na bata. Kailangan nating umalis. Kailangan kitang protektahan. Sa dilim, lihim siyang nag-impact. Ang mga damit nila ni Miggy, ang iilang laruan nito, ang basket ng prutas na bigay ni Marco, lahat ay maingat niyang inilagay sa isang malaking bag. Ang bawat gamit na kanyang inilalagay ay parang isang piraso ng kanyang puso na kanyang tinatanggal. Nang matapos siya, tiningnan niya ang orasan. Madaling araw na. Ito na ang tamang oras para tumakas. Ang unang bangka na paalis ng isla ay aalis bago pa sumikat ang araw. Dahan-dahan niyang binuhat ang natutulog na si Miggy, maingat na huwag itong magising. Ang bigat nito sa kanyang mga braso ay ang bigat ng kanyang pagsasakripisyo. Isinukbit niya ang bag sa kanyang balikat. Huling sulyap sa maliit na kwartong naging kanilang tahanan sa loob ng maikling panahon. Isang buntong hininga. Isang huling paalam. Tahimik niyang binuksan ang pinto. Handa na siyang humakbang palabas, handa nang tumakbo papalayo, handa nang muling magtago sa dilim. Ngunit pagbukas niya ng pinto, isang anino ang humarang sa kanyang daraanan. Isang matangkad na anyo na nakatayo sa ilalim ng nag-iisang ilaw sa pasilyo. Nanigas siya. Ang kanyang puso ay huminto sa pagtibok. Si Marco. Nakatayo ito roon, ang mukha ay isang maskara ng sakit at pagtataksil na hindi nito magawang itago. Ang mga mata nito ay nakatuon sa bag na nasa kanyang balikat, sa natutulog na bata sa kanyang mga braso, at sa determinasyon sa kanyang mukha. Aalis ka? Tanong ni Marco, ang boses ay basag, isang tanong na puno ng pait ng 8 taong nakalipas. Pagkatapos ng lahat iiwan mo na naman ako. Hindi makasagot si Elara. Ang mga salitang gusto niyang sabihin ay nakabara sa kanyang lalamunan. Ang kaya lang niyang gawin ay tumayo roon, nanginginig sa takot, sa sakit, at sa bigat ng isang katotohanang hindi niya kayang sabihin. Ang tanawin sa kanyang harapan ay isang masamang panaginip na umuulit. Ang bag sa balikat, ang determinasyon sa mukha, ang planong pagtakas sa dilim. Parang 8 taon na ang nakalipas, at muli, siya ang naiiwang nakatayo, pinapanood ang babaeng mahal niya na tinatalikuran siya. Ang sakit, isang pamilyar, matalas, at brutal na sakit, ay muling kumirot sa kanyang dibdib, mas matindi pa kaysa dati. Hindi, bulong niya, ang boses ay puno ng pait. Hindi mo to gagawin ulit. Ang mga salitang binitiwan niya, iiwan mo na naman ako, ay nakabitin sa hangin, puno ng sumbat. Ang katahimikan ni Elara ay ang kanyang sagot. Ang hindi nito pagtingin sa kanyang mga mata ay ang kumpirmasyon. Ganyan ka ba talaga, Elara? Sigaw niya, ang boses ay basag sa pinaghalong galit at pighati. Ang lahat ng pagsisisi na naramdaman niya dahil sa nangyari kay Katrina ay naglaho, napalitan ng sariwang sugat ng pagtataksil. Kapag nahihirapan, kapag may problema, tatakbo ka na lang. Ganoon na lang ba kadali para sa iyo ang mang-iwan? Hinawakan niya ang braso nito, hindi mahigpit, ngunit sapat na para pigilan itong umalis. Sumagot ka. Pagkatapos kong ipagtanggol ka, pagkatapos kong maniwala sa iyo, ito ang igaganti mo. Marco, bitawan mo ako, kailangan naming umalis, pakiusap ni Elara, ang boses ay nanginginig, hindi makatingin ng diretso sa kanya. Ang pag-iwas nitong iyon ang lalong nagpaalab sa apoy sa kanyang dibdib. Umalis? Saan ka pupunta? Saan mo na naman balak magtago? Sunod-sunod niyang tanong, ang bawat isa'y mas matalas kaysa sa nauna. Nagkamali ako. Nagkamali akong isipin na nagbago ka. Nagkamali akong pagkatiwalaan ka. Pera lang pala talaga ang habol mo. At ngayong wala ka nang mapapala sa akin, aalis ka na lang basta-basta. Ang bawat salita ay isang paratang, isang sumbat na hinugot mula sa 8 taon ng pait. Hindi niya nakikita ang takot sa mga mata ni Elara,
ang nakikita lang niya ay ang pagtataksil. Marco, anak, anong nangyayari dito? Huminahon ka. Isang bagong boses ang sumabat sa kanilang pagtatalo. Isang boses na kalmado at may otoridad. Mula sa dilim ng pasilyo, lumitaw si Don Ricardo, ang tiyuhin niya na naglalakad ng marahan gamit ang tungkod nito. Ang kanyang presensya ay tila nagpabigat lalo sa hangin. Nakita ni Marco kung paano lalong nanlamig at namutla si Elara sa pagdating nito. Tito, wag po kayong makialam dito, sabi ni Marco, sinubukang kontrolin ang nanginginig niyang galit. Paano ako hindi makikialam? Naririnig ang sigawan ninyo hanggang sa suite ko, malumanay na sabi ni Don Ricardo. Ang mga mata ay lumipat mula kay Marco papunta kay Elara. Isang tingin na puno ng pagkadismaya. Hayaan mo na siya, Marco. Kung gusto niyang umalis, pabayaan mo siya. Baka hindi talaga siya para sa'yo. May mga taong dumarating lang para manakit. Ang mga salitang iyon na dapat sana'y magpakalma ay nagsilbing gasolina sa apoy. Lalo siyang nagalit. Galit kay Elara. Galit sa sitwasyon. Galit sa sarili niya. Hindi, sigaw niya, ang boses ay umalinggaw sa tahimik na gabi. Hindi na ako papayag na iwan na lang basta-basta. Hindi na ako ang tangang Marco na iniwan mo noon, Elara. Marco, tama na, please, umiiyak na pakiusap ni Elara, na sinubukang bawiin ang kanyang braso. Ang pagtatalo ay naging mas maingay. Ang kanilang mga sigaw ay naghahalo sa hangin, isang simponya ng sakit at galit. Hindi nila napansin ang bahagyang pagbukas pa ng pinto sa likuran ni Elara. Hindi nila napansin ang isang maliit na anyo na lumabas mula sa dilim ng kwarto, kinukusot ang mga mata, nagising dahil sa ingay. Isang maliit na boses, nanginginig sa takot, ang pumunit sa tensyon na bumabalot sa kanila. Mommy! Daddy! Natigilan ang lahat. Ang sigawan ay biglang naputol. Ang mahigpit na pagkakahawak ni Marco sa braso ni Elara ay lumuwag. Maging si Don Ricardo ay natigilan sa narinig. Tumakbo ang bata palabas, ang mga paay maliliit na humahakbang sa sahig, papalapit sa kanila. Ang mukha ni Miggy ay puno ng luha, ang dibdib ay umaalon sa bawat hikbi. Huminto ito sa gitna nilang tatlo, nakatingin sa nag-aaway niyang mga magulang. Mommy! Daddy! Please don't fight. Ang salitang ki Daddy. Isang salita. 4 na letra. Ngunit para kay Marco, ito ay isang pagsabog. Isang bombang sumira sa pundasyon ng kanyang mundo. Ang ingay ng paligid ay naglaho. Ang galit na kumukulo sa kanyang dibdib ay biglang nagyelo. Ang sakit ng pagtataksil ay nawala. Ang naiwan ay isang nakabibinging katahimikan at ang salitang paulit-ulit na umuulit sa kanyang isipan. Daddy. 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 Dahan-dahan, na parang sa isang panaginip, ibinaba niya ang kanyang tingin mula sa umiiyak na mukha ni Elara patungo sa maliit na batang nakatingala sa kanya. Ang batang ito ang batang inalagaan niya noong mailagnat ang batang kumanta ng kanilang kanta. Ang mga mata nito, na puno ng luha, ay isang perpektong salamin ng sarili niyang mga mata noong siya ay bata pa. Ang lahat ng piraso ng palaisipan, ang biglaang paglitaw ni Elara, ang pamilyar na himig, ang hindi maipaliwanag na koneksyon na nararamdaman niya para sa bata, ay biglang nagkabit-kabit, bumubuo ng isang larawang hindi niya kailanman inasahan. Isang katotohanang mas malaki at mas nakakagulat kaysa sa lahat ng kasinungalingang kanyang inakala. Dahan-dahan niyang inangat ang kanyang tingin pabalik kay Elara. Ang namumutlang mukha nito, ang takot sa mga mata nito, ang panginginig ng mga labi nito, hindi na ito takot sa kanya o sa kanyang tiyuhin. Ito ay ang takot ng isang taong nabisto. Ang takot ng isang inang nahuli sa pinakatatago niyang lihim. Nanatiling nakatitig si Marco kay Elara, ang isip niya ay nagpoproseso sa pinakamalaking revelasyon ng kanyang buhay. Ang galit sa kanyang mga mata ay tuluyang naglaho, napalitan ng isang emosyong hindi mabasa, hindi galit, hindi sakit, hindi saya. Isang nakakatakot na katahimikan. Isang bagyo na malapit ng sumabog. Ang salitang "i-daddy" ay nanatiling nakabitin sa mabigat na hangin, isang katotohanang bumasag sa katahimikan ng gabi. Walang kumikilos. Walang nagsasalita. Para kay Elara, ang mundo ay huminto sa pag-ikot. Ang sikretong iningatan niya at niyakap sa dilim sa loob ng 8 taon ay bigla na lang nalantad sa ilalim ng isang malupit na liwanag. Naramdaman niya ang pagluwag ng pagkakahawak ni Marco sa kanyang braso.
Nakita niya ang pagbabago sa anyo nito, ang nag-aalab na galit ay biglang namatay, na parang isang kandilang biglang binuhusan ng tubig. Ang naiwan ay isang nakakakilabot na katahimikan, isang blankong ekspresyon na mas nakakatakot pa kaysa sa kanyang mga sigaw. Isang kahibangan, basag ni Don Ricardo sa katahimikan, sinubukang bawiin ang kontrol sa sitwasyon. Mga bata talaga. Kung ano-ano ang naririnig sa mga palabas. Huwag mo nang pansinin iyan, Marco. Ngunit hindi na nakikinig si Marco sa kanyang tiyuhin. Ang buong atensyon nito, ang buong pagkatao nito, ay nakatuon sa kanya. Dahan-dahan itong lumapit, ang mga mata ay hindi na nagpapakita ng galit, kundi ng isang matinding pangangailangan, ang pangangailangan para sa katotohanan. Hinawakan niya ang kamay ni Miggy, na umiiyak pa rin, at marahan itong ginabayan papasok muli sa kwarto. Miggy, umupo ka muna dyan sa kama, ha? Mag-uusap lang kami ng ni Daddy mo sa labas. Ang muling pagbigkas niya sa salitang iyon ay parang isang kutsilyong muling humiwa sa kanyang puso. Nang makapasok si Miggy, hinarap niyang muli si Marco. Dahan-dahang isinara ni Marco ang pinto, iniwan si Don Ricardo na nag-iisa sa pasilyo, isang malinaw na mensaheng hindi ito kasali sa usapang ito. Ngayon, silang dalawa na lang. Sa loob ng maliit na kwarto, ang hangin ay mas lalong naging siksik at mabigat. Sabihin mo sa akin ang totoo, Elara, utos ni Marco. Ang boses nito ay hindi na pasigaw. Kalmado ito, ngunit ang katahimikang iyon ay may bigat na parang bakal. Lahat. Wala nang natirang lakas si Elara para tumakbo. Wala nang dahilan para magtago. Ang katotohanan ay nakatakda ng lumabas. Tumingin siya sa mga mata ni Marco, at sa unang pagkakataon sa gabing iyon, sinabi niya ang lahat. Ang mga salita ay bumubuhos na parang isang ilog na winasak ang dam. Panimula niya, ang boses ay nanginginig ngunit malinaw. Anak mo si Miggy. Anak natin siya, Marco. Nakita niya ang bahagyang paggalaw ng panga ni Marco, ang tanging pisikal na reaksyon nito sa kumpirmasyong matagal na nitong hinihintay. Nalaman kong buntis ako 1 linggo pagkatapos nating maghiwalay, pagpapatuloy niya, ang mga luha ay nagsimula ng mamuo sa kanyang mga mata. Babalik na sana ako sa'yo. Sasabihin ko na sana. Nag-iimpake na ako ng mga gamit ko noon, handa nang kalimutan ang lahat ng sakit para sa magiging anak natin. Napahinto siya, nilulunok ang pait ng alaala. Pero dumating siya, sabi niya, ang tingin ay napunta sa saradong pinto. Dumating si Don Ricardo sa apartment ko. Alam niya ang lahat tungkol sa atin. Alam niya ang mga pangarap mo, Marco. Ang pangarap mong magtayo ng sarili mong kumpanya na makawala sa anino niya. Tumingin siyang muli kay Marco, ang mga mata ay nagmamakaawa na sana ay maintindihan siya nito. Sinabi niya sa akin, kung hindi kita lalayuan, sisirain ka niya. Gagamitin niya ang lahat ng kapangyarihan at pera niya para siguraduhing hindi ka magtatagumpay. Na lahat ng pinaghirapan mo, lahat ng pangarap mo, ay magiging abo. Binalaan niya ako na pareho tayong maghihirap. At buntis ako noon, Marco. Natakot ako. Ang mga luha ay malaya nang dumaloy sa kanyang mga pisngi. Natakot ako para sa'yo. Natakot ako para sa magiging kinabukasan mo. Alam kong kaya mong abutin ang mga pangarap mo, pero hindi kong kasama mo ako. Pabigat lang ako sa'yo. Isang hadlang. Kaya umalis ako. Inisip kong mas magiging mabuti ka kung wala ako. Inisip kong yon ang tamang gawin. Isang sakripisyo para sa'yo. Bawat salita ay isang pag-amin sa kanyang karuwagan, sa kanyang maling desisyon na dulot ng takot. Habang nagsasalita siya, nakita ni Elara ang unti-unting pagbabago sa mukha ni Marco. Ang blankong ekspresyon ay napalitan ng pag-unawa. Ang mga piraso ng nakaraan, ang biglaan niyang pag-alis, ang kanyang pananahimik, ay unti-unti nang nabubuo sa isipan nito, hindi bilang isang pagtataksil, kundi bilang isang desperadong pagtatangka na protektahan siya. Ang galit nito ay unti-unting nalulusaw. At bumalik siya, dugtong ni Elara, ang boses ay halos pabulong na. Kanina lang sa library. Nakita niya tayo. Nakita niya si Miggy. Ang takot ay muling gumapang sa kanyang boses. Binalaan niya ako ulit. Pero ngayon si Miggy na ang idinamay niya. Sinabi niyang sisirain niya ang kinabukasan ng anak ko kung hindi ako lalayo sa'yo. Marco, kaya ako aalis hindi para iwan ka, kundi para protektahan ang anak natin. Iyon na ang huling piraso.
Ang panghuling susi na nagbukas sa lahat ng kandado. Ang kwento ng 8 taon ng kasinungalingan at pagtatago ay nailatag na. Ang bigat na matagal niyang pinasan ay naibahagi na. Ngayon, ang tanging natitira ay ang hatol mula sa lalaking nasa kanyang harapan. Pagkatapos marinig ang lahat, tumayo si Marco. Ang kanyang mukha ay isang komplikadong mapa ng mga emosyon, sakit, pagsisisi, at isang bagong sibol na galit na hindi na para sa kanya. Hindi siya tumingin kay Elara. Hindi rin siya tumingin sa direksyon ni Miggy. Naglakad siya palabas ng kwarto ng walang imik, ang bawat hakbang ay mabigat at mailayunin. Isinara niya ang pinto sa kanyang likuran, iniwan si Elarang nanginginig at umiiyak sa loob. Naiwan si Elara, hindi alam kung ano ang iniisip o gagawin ni Marco. Isinubsob niya ang kanyang mukha sa kanyang mga palad, ang katawan ay nanginginig sa mga hikbi. Pagkatapos ng ilang sandali, pinilit niyang tumayo at sumilip sa maliit na siwang ng bintana. Nakita niya si Marco na naglalakad sa pasilyo, ang mga kamao ay nakakuyom sa kanyang gilid. Nakita niya itong huminto. At nakita niya kung saan ito nakaharap. Sa direksyon ng suite ni Don Ricardo. Isang bagong uri ng takot ang bumalot kay Elara. Ang bagyo ay hindi pa tapos. Sa katunayan, ito ay nagsisimula pa lamang. Ang bawat hakbang ni Marco sa tahimik na pasilyo ay isang dagundong sa kanyang dibdib. Ang marmol na sahig na dati isimbolo ng kanyang tagumpay ay tila naging isang daan patungo sa paghukom. Ang kwento ni Elara, ang 8 taon ng takot, pagsasakripisyo, at mga kasinungalingang itinayo para protektahan siya, ay umuulit sa kanyang isipan na parang isang sirang plaka. Isang anak. Mayroon siyang isang anak. Ang katotohanang iyon ay dapat magdulot ng saya, ngunit sa ngayon, ito'y nababalot ng isang nag-aalab na galit. Galit para sa mga taong nawala. Galit para sa mga unang salita, unang hakbang, at unang kaarawan na hindi niya nasaksihan. At higit sa lahat, isang dalisay at nagangalit na galit para sa taong nagnakaw ng lahat ng iyon sa kanya. Huminto siya sa tapat ng pinakamalaking suite sa resort, ang presidential suite kung saan tumutuloy ang kanyang tiyuhin. Hindi na siya kumatok. Ginamit niya ang kanyang master keycard at pumasok ng walang babala. Naabutan niya si Don Ricardo na nakaupo sa isang silya, nakaharap sa malaking bintana na tanaw ang madilim na dagat, isang baso ng brandy ang hawak nito. Tila inaasahan na nito ang kanyang pagdating. Pumasok ka, Marco, sabi nito, hindi man lang lumilingon. Isinara ni Marco ang pinto sa kanyang likuran. Ang pag-click nito ay ang hudyat ng pagsisimula ng laban. Bakit? Iyon lang ang salitang lumabas sa bibig ni Marco, ngunit ang isang salitang iyon ay puno ng bigat ng 8 taong pagdurusa. Dahan-dahang lumingon si Don Ricardo, ang mukha ay kalmado. Bakit? Dahil kailangan. Dahil iyon ang tama para sa iyo. Ang tama para sa akin, isang hindi makapaniwalang tawa ang kumawala kay Marco. Ang tama para sa akin ay ang itago niyo na mayroon akong anak. Ang tama para sa akin ay ang hayaan akong maniwala na ang babaeng mahal ko ay iniwan ako dahil sa pera. Iyon ba ang tama, Tito? Ang paggamit niya ng Tito ay puno ng panunumbat. Tumayo si Don Ricardo at humarap sa kanya. Ang babaeng iyon ay isang hadlang. Isang mahirap na ulila na walang maibibigay sa'yo, kundi kahihiyan sa pangalan ng pamilya de Villa. Nakita mo ba ang sarili mo ngayon? Isang bilyonaryo. Matagumpay. Respetado. Lahat ng iyan ay hindi mo mararating kung nanatili siya sa tabi mo. Ang lahat ng ito, sabi ni Marco, iginagala ang kanyang kamay sa marangyang suite, ay walang halaga. Walang kwenta ang lahat ng ito kumpara sa mga taong nawala sa akin. Ninakaw niyo sa akin ang pagkakataong maging isang ama. Ninakaw niyo sa akin ang 8 taon ng buhay ng anak ko. Ginawa ko to para sa'yo. Para sa pamilya, sigaw ni Don Ricardo, ang kalmadong maskara ay unti-unti nang nababasag. Para protektahan ang pangalan na iniwan ng mga magulang mo. Ang pamilya, napailing si Marco, isang malungkot na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang pamilya ay hindi pangalan. Ang pamilya ay hindi pera. Ang pamilya ay pagmamahal at pagtitiwala, 2 bagay na winasak niyo. Huminga siya ng malalim, pinapakalma ang sarili, hinahanap ang mga salitang magbibigay wakas sa lahat. Ang pamilya ko ay si Elara at ang anak ko, matigas na sabi ni Marco, ang bawat salita ay isang panata. At mula ngayon, sila ang pipiliin ko.
Sila ang ipaglalaban ko. At kung kailangan kong talikuran ang pangalang De Villa para sa kanila, gagawin ko ng walang pag-aalinlangan. Ang huling mga salita ay tila isang sampal sa mukha ni Don Ricardo. Nakita ni Marco ang gulat at pagkatalo sa mga mata ng matanda. Sa unang pagkakataon, ang makapangyarihang Don ay nagmukhang mahina at nag-iisa. Tumalikod si Marco. Wala nang kailangang sabihin. Tapos na ang lahat. Naglakad siya palabas ng suite, iniwan ang kanyang tiyuhin sa gitna ng karangyaang pinahalagahan nito, higit pa sa sarili nitong pamilya. Mabilis ang mga hakbang niyang pabalik sa kwarto ni Elara. Ang bawat hakbang ay mas magaan kaysa kanina. Ang galit ay napalitan ng isang bagong damdamin, determinasyon. Pagbukas niya ng pinto, nakita niya si Elara na nakaupo sa gilid ng kama, yakap-yakap ang natutulog na si Miggy. Nag-angat ito ng tingin, ang mga matay puno ng takot at pag-aalala. Lumuhod si Marco sa harapan niya, isang kilos na nagpapakita ng pagsuko sa kanyang pagmamataas. Hinawakan niya ang mga kamay ni Elara, mga kamay na nanginginig pa rin. Patawarin mo ako, Elara, sabi niya, ang boses ay basag sa emosyon. Patawarin mo ako sa lahat ng sakit na idinulot ko. Sa lahat ng masasakit na salitang binitiwan ko. Patawarin mo ako dahil naging duwag ako, dahil hinayaan kong kainin ng galit ang puso ko. Patawarin mo ako dahil hindi kita pinagkatiwalaan. Umiiyak na umiling si Elara. Ako ang dapat humingi ng tawad, Marco. Nagsinungaling ako, Lee. Deve, putol niya, habang marahang pinupunasan ng kanyang hinlalaki ang mga luha sa pisngi nito. Ginawa mo iyon dahil sa takot. Ginawa mo iyon para protektahan ako. Ngayon, ako naman. Ako naman ang poprotekta sa inyo. Hinding-hindi ko nahahayaang may manakit pa sa inyo. Lumapit si Miggy na bahagyang nagising. Kinusot nito ang mga mata. Okay na po, Daddy, tanong nito sa isang inaantok na boses. Ang salitang iyon. Ngayon, hindi na ito isang bomba, kundi isang matamis na musika. Ngumiti si Marco, isang tunay at taos-pusong ngiti. Hinila niya si Miggy palapit. At doon, sa loob ng maliit na kwarto, sa gitna ng gulo at sakit, niyakap ni Marco ang kanyang mag-ina. Niyakap niya ang pamilyang ninakaw sa kanya, ang pamilyang sa wakas ay nabuo na. Sa unang pagkakataon sa loob ng 8 taon, naramdaman niyang buo siya. Ang butas sa kanyang puso ay napunan na. Isang buwan ang lumipas. Isang sulat ang dumating para kay Marco, selyado ng logo ng law firm ng mga De Villa. Binuksan niya ito. Gaya ng inaasahan, isang formal na abiso mula sa mga abogado ni Don Ricardo. Ipinapaalis nito ang pangalang E. De Villa sa lahat ng kanyang negosyo, isang huling pagtatangka na parusahan siya. Tiningnan ni Marco ang sulat, pagkatapos ay tumingin siya sa labas ng bintana. Tanaw niya si Elara at Miggy na masayang naglalaro sa dalampasigan. Ngumiti siya. Ang pangalan ay isang salita lamang. Ang yaman ay papel lamang. Ngunit ang pamilya niya ay lahat. Pinunit niya ang sulat at itinapon sa basurahan. Ang simoy ng hangin sa Palawan ay may dalang bagong amoy, amoy ng pag-asa at kapayapaan. Sa bukana ng Marangyang Resort, ang mga trabahador ay abala sa pagkakabit ng isang bagong karatula. Ang mga letrang inukit sa pinakamatibay na kahoy ay sumasalamin sa ginintuang sikat ng araw. Hindi na ito ang Villa Estrella, isang pangalang nagpapaalala sa isang pamilyang binuo sa kapangyarihan at pagmamanipula. Ngayon, ang nakasulat na roon ay Estrella del Mar. Bituin ng dagat. Isang pangalang pinili nilang dalawa. Isang parangal sa ina ni Marco at isang simbolo ng pag-asang natagpuan nila sa gitna ng karagatan. Mula sa balcony ng kanilang villa, ang dating suite ni Marco na ngayon ay tahanan na nilang tatlo, pinanood ni Elara ang pagkakabit ng bagong pangalan. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang mga bakas ng kalungkutan sa kanyang mga mata ay napalitan na ng isang payapang kislap. Ang mga pader na dati nagsisilbing kulungan ay ngayon ay mga pader na ng isang tahanan. Naramdaman niya ang isang pares ng mainit na braso na yumakap mula sa kanyang likuran. Ang pamilyar na amoy ng pabango ni Marco ay hinaluan na ngayon ng amoy araw at alat ng dagat. Maganda, hindi ba? Bulong ni Marco sa kanyang tainga, ang baba nito ay nakapatong sa kanyang balikat. Tumango si Elara, isinandal ang kanyang ulo sa dibdib nito. Perpekto. Sa ibaba, sa dalampasigan,
ang malakas na halakhak ng isang bata ang pumuno sa hangin. Si Miggy, suot ang kanyang munting salbabida, ay masayang naghahabulan sa mga alon na humahampas sa pampang. Ang kanyang tawa ay isang musika, ang pinakamagandang musikang narinig ni Marco sa buong buhay niya. Tingnan mo, Daddy. Mas mabilis ako sa alon, sigaw ni Miggy, kumakaway sa kanila. Mag-iingat ka, anak, sigaw pabalik ni Marco, ang salitang i-anak ay lumalabas na sa kanyang bibig ng may natural na pagmamahal at pagmamalaki. Ang mga nakaraang buwan ay isang proseso ng paghilom. May mga gabing nag-uusap sila hanggang madaling araw, pinupunan ang 8 taong blanko sa kanilang mga buhay. Ikinuwento ni Elara ang bawat detalye ng paglaki ni Miggy, ang una nitong ngiti, ang una nitong hakbang, ang mga nakakatawang salitang una nitong natutunan. At nakinig si Marco sa bawat salita, ang mga mata ay puno ng pagsisisi, ngunit may kasama ng pagtanggap. May mga araw namang tahimik lang sila, magkahawak kamay habang pinapanood si Miggy na bumuo ng mga kastilyong buhangin, na para bang sa katahimikang iyon nila hinahayaang maghilom ang mga sugat na hindi kayang gamutin ng mga salita. Hindi ako nagsisisi sa lahat, biglang sabi ni Marco, ang boses ay seryoso, habang pinapanood nila ang kanilang anak. Tumingin sa kanya si Elara. Hindi ako nagsisisi na iniwan mo ako noon, paglilinaw niya. Hindi ako nagsisisi sa 8 taon ng paghihirap, sa galit, sa pag-iisa. Dahil kung hindi nangyari ang lahat ng iyon, marahil ay hindi ako ang taong ito ngayon. At ang pinakamahalaga sa lahat, humarap ito sa kanya, hinawakan ang kanyang mukha, kung hindi nangyari ang lahat ng iyon, marahil ay hindi ako dinala ng tadhana pabalik sa iyo. At pabalik sa kanya. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa mata ni Elara, ngunit hindi na ito luha ng kalungkutan, kundi luha ng purong kaligayahan. Bumaba sila sa dalampasigan para salubungin si Miggy. Agad itong tumakbo papalapit sa kanila, basa at buhanginan. Mommy, Daddy, buhat, hiling nito. Sabay silang yumuko ni Marco. Binuhat ni Marco si Miggy at isinakay sa kanyang mga balikat, habang si Elara naman ay inakbayan nito. Magkakasama silang naglakad sa pampang, sa ilalim ng papalubog na araw na nagpipinta sa kalangitan ng kulay kahel at rosas. Ang Key Estrella del Mar ay hindi na lang isang resort. Ito'y naging isang testamento. Isang testamento sa isang pag-ibig na sinubok ng takot, ng kasinungalingan at ng pagmamataas. Isang testamento sa pagpapatawad na siyang naging tulay para muling magtagpo ang mga pusong sinugatan. Habang papalayo sila, ang kanilang 3 anino ay humahaba sa buhanginan, nagiging isa. Ang tanging maririnig ay ang masayang tawa ni Miggy, ang marahang paghampas ng mga alon, at ang tahimik na pangako ng isang bagong simula, isang pangakong hindi na kailanman muling masisira. Ang kanilang kwento ay hindi nagtapos sa happily ever after, kundi nagsimula sa isang panghabang buhay na kaligayahan. At dito nagtatapos ang kwento ni Marco, Elara at Miggy. Isang kwentong nagpapatunay na ang tunay na pag-ibig ay laging makakahanap ng daan pabalik, gaano man karaming taon ang lumipas o gaano man katindi ang mga pagsubok. Sa lahat ng aming mga tagapakinig na sumubaybay sa kanilang paglalakbay, mula sa mapait na nakaraan hanggang sa matamis na kinabukasan, isang taos-pusong pasasalamat mula sa akin, ang inyong manunulat. Bawat kabanata ng kwentong ito ay isinulat ng may pag-asang maantig ang inyong mga puso, na maiparamdam sa inyo ang bawat patak ng luha, bawat pintig ng kaba, at bawat bugso ng kaligayahan. Ang pagsulat sa kwento ni Marco at Elara ay isang paglalakbay din para sa akin, isang paalala na sa likod ng bawat galit ay mayroong sakit, at sa likod ng bawat takot ay mayroong pagnanais na magmahal at protektahan. Nais kong iwan sa inyo ang mensahe na ang pagpapatawad, sa sarili man o sa iba, ang siyang pinakamabisang susi sa paghilom ng kahit anong sugat. At ang pag-asa, gaano man kaliit, ay sapat ng liwanag para gabayan tayo palabas sa pinakamadilim na gabi. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta. Hanggang sa ating susunod na kwento.